Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant, and everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Over Asia. Over Asia. Over America. Over America. Over Australia. Over Australia. Over Africa. Over Africa. Over Canada. Over Canada. Over Antarctica. Over Antarctica. Over Europe. Over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ. the begotten Son of the living God, The begotten Son of the living God. is Lord Is Lord. all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Isa pa po natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this morning. Na minsan pa, Panginoon, ginising mo po ang bawat isa po sa amin. It's truly a blessing for us na maimulat pa ang aming mga mata. Nang may lakas, may sigla. May panibagong sigla, Panginoon, para ngayong umaga, para ngayong araw, Lord. And Lord, as our gratitude to you, as an act of our gratitude to you, Lord, allow us to worship you. First thing in the morning, we want to worship you, we want to honor you, we want to praise you. Allow our hearts, allow our mind, allow our soul, allow our spirit to be an acceptable, worthy sacrifice, offering for you. But before that to happen, Lord, cleanse us. Search our heart, Lord, sa lahat ng aming pagkakasala, mga pagkakamali, mga pagkukulang, Panginoon. Patawarin mo po kami, O Diyos. Linisin mo po kami. Hugasan ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Pakabanalin mo po ang aming puso. Make it white as snow, Lord. Purify our heart. Purify our mind, our soul, and our spirit. Nang sa gayon, Panginoon, yung aming pagpupuri, yung aming pagsamba, na gagawin namin ngayong umaga, Panginoon, ay mabangong samyo na paghahandog na makararating sa iyong trono sa kalangitan. Lord, thank you for everything that you have done. Nagdaan ng mga araw, Panginoon, na naging busy kami sa ibang bagay. Naging busy kami sa trabaho, sa pag-aaral. But Lord, this day, we want to give it, to offer it for you. We want it to spend this morning being with you, Panginoon. Wala kami ibang nanaisin pa kundi ang makasama ka, ang maranasan ka, ang mamalas, Panginoon, ng kamanghamanghang presensya mo ngayong umaga, Panginoon. Lord, so we are humbly
asking you, Holy Spirit, to come and dwell in this place. Comfort anyone here, Panginoon, na nangangailangan ng comfort. Bigyan mo ng kagalakan yung nakakaramdam ng kalungkutan, Panginoon. Bigyan mo ng pag-asa yung nawawalan ng pag-asa. Bigyan mo ng kapahingahan, Panginoon, yung mga pagod na puso, pagod na isipan, pagod na katawan, Panginoon. Let them experience the benefits of your presence. Panginoon, huwag mo pong ipagdamot sa bawat isa, Panginoon, yung ganap na presensya mo. Maranasan ng bawat isa, Panginoon, yung mayamang presensya mo. From the beginning of the service until the end. And makarry nila, Panginoon, sa kanilang pag-uwi. Maidala nila sa kanilang mga tahanan, Panginoon, yung presensya mo. Ma-share nila sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga kakilala, madadaanan sa kanilang lalakaran, Panginoon. Lord, yung anak yung gagamitin na mag-ahayag ng salita. Lord, and I pray, nagkakaisa po kami sa pananalangin, Panginoon. Continue to anoint her. Continue to empower her. In the name of our Lord Jesus, reveal your visions upon her. Reveal your word, the meaning of your word upon her, the deeper meaning of your word upon her, Panginoon. Give her the divine wisdom, divine knowledge, divine understanding, strength, courage to preach your word, to share your gospel, Panginoon. Sa lahat ng salita na mamumutawi sa kanyang labi, Panginoon, ay magbigay kagalakan, magbigay pag-asa sa bawat isa po na makaririnig, Panginoon. Use her mightily, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita. Ikaw ang makita sa kanyang buhay. Ikaw ang maparangalan sa kanyang buhay. Ikaw ang maitanghal sa kanyang buhay, Panginoon. At sa amin na makikinig, Panginoon, open our minds. Open our hearts, Panginoon. Sa lahat ng mensahe na nais mong ipabatid sa amin, Panginoon. Marahil makakarinig kami, Panginoon, ng somehow, Lord, masakit para sa amin tanggapin. But Lord, allow our hearts to absorb every word, every teachings, every lesson na aming marireceive ngayong umaga, Panginoon. Hindi namin i-deflect, hindi namin i-reject yung pagtuturo mo, yung corrections mo sa aming buhay. Nang sa gayon, Panginoon, makalapit kami sa iyong kabanalan, sa iyong katwiran, at mamuhay kami nang naaayon sa iyong kalooban. And I, Lord, we declare, hands lifted up, we declare that Jesus is Lord over the four corners of this church. We declare that Jesus is Lord over every instrument, every equipment, every facilities of this church. Lord, we declare over your ministers, over the congregation, and we declare that Jesus, Lord, over J.I.L. Tamos. To you alone, all the glory, all the honor, all the praise and adoration. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, muli po natin palakpakan ang ating Panginoon. Sabihin niyo po sa inyong katabi, magandang umaga, kapatid. Ayan. At sabihin mo, I'm glad you are here. Ayan. Sa umaga po ito, hindi lamang po tayo aawit sa Panginoon. Kikilalanin rin po natin ang ating mga katabi. Sabihin po natin ng mas malakas, magandang umaga, kapatid. At habang kakamayan po natin sila, praise the Lord! Hallelujah! Isaya't kay ganda, Panginoon. Sa umagang ito, maaari po ba natin kamayan ang ating mga katabi? Yan. Sabihin natin, oh, kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasama.
sama-sama, umaawit ng papuri, minsan pa po, okay saya, okay saya at biganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta, okay saya at biganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sabay-sabay po tayong ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagaybay, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Palakpak po natin ang ating mga kamay, ang iyong kamay, itaas at iwagaybay, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay minsan pa po, okay saya at kay ganda, okay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta, okay saya at kay ganda, yes Lord, tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasamba, sabay-sabay po tayong ipalakpak ang ating mga kamay, palakpak ang iyong kamay, itaas at iwagaybay, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagaybay, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw. Kayo lamang po, ipalakpak ang kamay. Yes, Lord. Sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay sama-sama, sama-sama, awitan natin siya, sama-sama, itaas ang pangalan niya, itaas ang pangalan niya, sama-sama, buong lakas mong sila, sama-sama, sama-samang isisigaw, buong lakas kong isisigaw, yeah, sama-samang isisigaw, purihin siya, minsan pa po, sama-sama, sama-sama, awitan natin siya, sama-sama, itataas ang ngalan niya, sama-sama, buong lakas mong maaari po ba tayo maghawak-hawak ng kamay? At sama-samang isisigaw, buong lakas kong isisigaw, yeah, sama-samang isisigaw, minsan pa po, sama-sama, sama-sama, awitan natin siya, sama-sama. Maaari po ba nakita ng malakas sa Panginoon? Sa ngalan niya, sama-sama, buong lakas, buong sigla, sama-samang isisigaw, buong lakas kong isisigaw, yeah, sama-samang isisigaw. Pwede po ba natin mga
siya. Sama-sama, sama-sama magsisigaw. Buong lakas kami sisigaw. Yeah! Sama-sama magsisigaw. Purihin siya. Sama-sama magsisigaw. Buong lakas kami sisigaw. Yeah! Sama-sama magsisigaw. Purihin siya. Praise God. Purihin Diyos na banal. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Maaari po ba natin, allow me to read the Word of God sa awit, sa Psalms 95, verse 1 to 7. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po. Yeah. Sabay-sabay po nating basahin. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud the rock of our salvation. Verse 2, let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is great God, and the great King above all God. In His hand the depths of the earth, and the mountain peaks belongs to Him. The sea, for He made it, and His hand formed the dry land. Verse 6, come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Verse 7, for He is our God, and we are the people of His pasture, and the flock under His care. Today, if you only would hear His voice, praise the Lord. Do not harden your heart, and you, as you did, Meribah, as you did as the day Mesha in the wilderness. Diyos po magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Sabi po sa verse 6, let us come to worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Hindi po tayo nilikha ng Diyos na robot. Amen po ba? Tayo ay nilikha ng Panginoon bilang tao upang sambahin siya. Sa oras pong ito, hindi po tayo luluhod in physical. Iluluhod po natin ang ating mga puso. Amen po. Mari po ba nating itaas ang ating mga kamay? Mataas hanggang kaya po natin. We are worshiper the Lord of God. Amen po ba? Kaya sa umagang pong ito, wag po nating tipirin ang ating Panginoon. Let's worship the Lord, our God of heaven. Hallelujah. We bow down to the Lord of glory. We bow down to the God Almighty. We bow to bow down to honor your name.
we bow down to the God Almighty. We love to bow down to honor your name. We love to bow down and kneel to you, the throne of praise. Hallelujah. Hallelujah. Our highest praise. Hallelujah. For you are great. Hallelujah. We lift up our praise. Hallelujah. We sing praise. To you we bow down. To you we bow down. To you we bow down. For you are great. Hallelujah. Our highest praise. Hallelujah. For you are great. Yes, Lord. Hallelujah. We lift our praise. Yes, Lord. Hallelujah. We say amen. To you we bow down. To you we bow down. To you we bow down. Yes, Lord. To you we bow down. For you. To you we bow down, Lord. Sa lowest po ito. To you we bow down. Make it louder to the Lord. Singing to the Lord with all your heart as we worship Him in heaven. You are. To you we bow down, Lord. To you we bow down. To you we bow down. To you we bow down. Maaari po bang mahilingan ng mga kababaihan na umawit sa Panginoon? To you we bow down. To you we bow down. To you we bow down. Minsan pa po, mga kababaihan, you are great. Lalakas po natin sa Panginoon. To you we bow down. 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 For you. Mga kalalakihan naman po, awitin po natin ang buong puso sa Panginoon. To you we bow down. Yes, Lord. To you we bow down. To you we bow down. For you. Minsan pa po mga kalalakihan, To you we bow down. To you we bow down. To you we bow down. you are great. Sing hallelujah. Hallelujah. Our highest praise.
po yung katabi. Congratulations! Congratulations po, nandito po kayo ngayong umaga. Praise the Lord, makakaupo po tayo ngayon. Oras po na ito. Purihin po ang Panginoon. Wow, talagang napapawaw po tayo. Sabi po ng Biblia, sabi po ng Word of God, isa man lang po ang may magbalik, manumbalik sa presensya po ng Panginoon, nagsasaya po ang kalangitan. Ngayon pong umaga, let's just welcome our first-timers, our visitors ngayong pong umaga. I believe we have 4. Palakpakan po natin ang Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tatawagin ko po yung mga nakalista dito. And yung mga malapit po sa kanila, i-welcome po natin sila. Pwede po ba yun? I-welcome po natin si Brother Kenneth. Ayun po si Brother Kenneth. Palakpakan po natin ang Lord. Next po doon, si Brother Pedro. Ayun po. Praise the Lord. Next po si Brother Eduardo. Welcome po, welcome po. Hindi ko na-ilista, meron po tayong KKB. Paano pangalan mo? Mau. Si Brother Mau po, palakpakan po natin ang Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Welcome po, Brother Kenneth, Brother Pedro, Brother Eduardo, and Brother Mau. Lahat po sila mga kalalakihan, palakpakan natin ang Lord. Wow, praise the Lord. Welcome po sa Jesus is Lord Church Tangos, na wala pong itinataas kundi ang Panginoong Jesus lamang. Ano man pong relihiyon nyo, ano man pong paniniwala po ninyo, ang pinaniniwalaan lang po natin dito. At ang itinataas natin dito ay hindi po relihiyon. Ano po, wala po tayong itinataas na relihiyon dito, kundi magkaroon po ang bawat isa ng relasyon. Pakisabi nga po, relasyon. Ayun, ang makilala po natin si Jesus. Amen po. At ngayon po, hindi na po natin patatagalin pa. Mas lalo po nating makikilala si Lord. Pakisabi nga sa katabi, handa ka na ba? Ayun, sama-sama po nating kilalanin ang Panginoong Jesus sa buhay po ng ating pong mensahera ngayong pong gabi. Let's welcome Sister Myrna Edpao. Praise God. Praise. Praise the Lord. Sige po, pwede po bang tumayo po muna tayong lahat? Amen. Praise. Meron ba? Nanibago lang ako sa boses ko. Praise God, tayo pong lahat ay maaari bang magbigay tayo ng malakas na palakpak sa ating Panginoon? Biglang naging seryoso kasi, no? Amen. At sa umaga po na ito ay patuloy nating papurihan, awitan ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Gawin po nating panalangin ang awitin ito. Hallelujah, Jesus. Yes, Maaari po ba Lord. natin itaas ang ating mga kamay? Change my heart, I pray. Yes, Lord. Still my heart again to pray. Blessed Holy Spirit, come upon me now again today. Come upon me now, come upon me now. As I sing, minsan pa po, change my heart. And change my heart as I pray. Still my heart again to pray. Blessed Holy
Spirit, come upon me now again today. Come upon me now, come upon me now, as I sing your praise. Let me draw near. Let me draw nearer. Let me draw nearer. Sing nearer to you, Lord. Nearer to you. Set the heart on fire, Lord. Set my heart on fire, Lord. Set my heart on fire. Set my heart on fire as I draw nearer, nearer to you. Let me draw nearer. Let me draw nearer. Let me draw nearer. Sing nearer to you, Lord. Nearer to you. Set my heart on fire. And set my heart on fire, Lord. Set my heart on fire. Set my heart on fire as I draw nearer. Let me draw nearer. Set my heart on fire. Set my heart on fire, Lord. Set my heart on fire. Set my heart on fire as I draw nearer, nearer to you. Yes, O Lord God. Patuloy, Panginoon. Kami po'y nagpapakumbaba. Lord, palagi mo kaming ilapit sa iyong puso. At maranasan namin, O Diyos, ang patuloy na kalapitan mo sa aming mga buhay. Tunay, O Diyos, na inaamin po namin na wala po kaming magagawa kapag kami hiwalay sa iyo. At ang dalangin po namin, Panginoon, na sa umagang ito kami samahan ng inyong banal na Espiritu. Tayaan mo, Lord God, na maranasan namin ang pagkilos, pagtuturo, pagtutuwid ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Tayaan mo, Panginoon, patuloy, O God, siyasatin mo ang aming mga puso. Kung may nakikita pa po kayong bahid ng karumihan, kasalanan na hindi namin maisuko sa iyo, Panginoon, sa lahat ng aming mga kahinaan, especially, Lord God, sa bawat takot, Panginoon, na aming nararamdaman. Tunay, O Diyos, kapag ikaw ang aming kasama, lahat ng bagay ay aming napagtatagumpayan sa tulong at lakas mo po. Salamat po, dakilang Diyos. Lord God, we entrust to you everything, Father God. At patuloy na sa umagang ito, Panginoon, ay inaangkin na po namin ang pagsama at pagkilos mo, Panginoon. Tunay, O Diyos, sa kanina pa lamang na sa aming pagpupurit, pag-aawitan, ikaw ay nasa amin ang kalagitnaan. Yan mo, Lord God, na sa aming pakikinig ng iyong salita, mabuksan, Lord God, ang bawat spiritual senses na mayroon kami, Panginoon. Patuloy ng salita mo'y maipasok ng mainam sa aming mga puso upang ito'y, Lord, maging sandigan ng aming pananampalataya sa iyo at magamit namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Salamat po, O Diyos, patuloy na sa iyo po namin. Lord, ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsambat pa sa salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Yes, so God, palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, maapo na po tayong lahat. At ang good morning po.
Pwede po ba nating sabihin sa Panginoon, Lord, good morning? Amen. Praise the Lord. Di po ba napakasarap na sa umaga pa lang ay binabati na natin ang ating Panginoon? Amen po. Our theme for the month of June is breakthrough, gentleness that heals. Amen po. Sabay-sabay nga po nating sambitin, breakthrough, gentleness that heals. Amen po ba? Gentleness heals emotional wounds. No? Ang teksto po natin ay nasa aklat ng 2 Timothy 1:7. Sabi po diyan sa Tagalog, sapagkat ang espiritong kaloob sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Dito po sa isang version ng ASND, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan o ng kahinaan ng loob. Sa ibang translation, takot, no? Kundi ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Ang salitang kaduwagan ay tumutukoy sa takot. Nagpapaatras sa atin sa pagsunod sa Diyos. Hindi lahat ng takot ay masama. Ngunit, ang takot na pumipigil sa atin na magtiwala at sumunod sa Panginoon ay hindi nanggagaling sa Diyos. Yun yung nagiging masama. Amen po? Kapag ang takot, labis na kinain tayo. Amen po? Kapag tayo ay natatakot sa kinabukasan, sa problema, lalo tigit sa lahat yung wala kang masalat. Wala ba akong bulsa? Ayun, meron. No? Wala tayong makita doon sa hinaharap natin. Lalo tigit sa lahat, magkakadama tayo ng takot kapag walang laman yung ating mga wallet. Tama po ba? Walang laman yung ating mga palabigasan. Akaramdam tayo ng takot. No? Subalit sa atin pong mga buhay, anumang takot o alalahanin ng buhay, tandaan po nating lagi na ang Diyos ay ating kasama. Pakisabi nyo nga po sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Meron lang po akong ikukwento sa inyo. Ay, kwento daw. Ito po ay nasa aklat ng John 8:1-11. Sabi po doon, no, dyan sa passage na yan, may isang babaeng nahuli sa kasalanan ng pangangalunya. Dinala siya sa harapan ni Jesus upang husgahan at batuhin hanggang mamatay. Habang ang lahat ay may hawak na bato at puno ng galit, si Jesus ay puno ng biyaya at kahinahunan. Hindi niya itinanggi ang kasalanan ng babae, ngunit hindi rin niya hinatulan. Sinabi niya, ang walang kasalanan ng unang bumato, isa-isang umalis ang mga tao hanggang si Jesus na lamang ang naiwan kasama ng babae. No? Kung babasahin po natin yung passage na yan, si Jesus Christ nung panahon na yan ay nangangaral. Nangangaral po siya nung time na yan. Tapos may dinala sa kanyang babae na nahuli sa akto. No? Sa akto mismo ng pangangalunya. Siyempre, kung sa tingin niyo po, no, ilagay po natin yung sarili natin dun sa kwento na yan. Kung isa kaya po tayo dun sa crowded na yon, o baka nung panahon na yon may mga cellphone na, sigurado lahat sila naglabas na ng cellphone. Tama po? At binidyo na. Yan, nakikita niyo ba yan? Hello guys. Di ba may mga ganon nagbablog. Kinokondem na. Hinuhusgahan na. Sa realidad po ng buhay, no? Although, yung ginawa ng babae ay hindi tunay at hindi talagang tama, subalit, ang Lord ay puno ng kahabagan. Amen po. Makikita po natin doon na niyang kahit ang Panginoon ay hindi siya hinatulan. Ano pong sinabi ng Panginoon sa kalagitnaang iyon? Ano po? Praise God. Kung sino man ang walang kasalanan, siya ang unang bumato.
Dahil lahat tayo ay makasalanan, lahat ng naroon ay makasalanan, di po ba nag-alisan? Parang imbis na ipahiya nila yung babae, ang ending, sila yung parang bula na biglang naglaho. Ano po ba yung gusto kong i-emphasize dito? Nung sinabi ng Panginoon na hindi rin kita hinahatulan, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Ang babaeng iyon ay hindi lang pinagaling, no? Hindi lang siya pinagaling ng galit, kundi ng mahinahong pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinapakita dito na kahit napakatindi ng ating nagawang kasalanan, ang Diyos ay puno ng kahinahunan, kahabagan. Kasi kung titingnan po natin, kung ikaw ipapahiya ka sa napakadaming tao, ano yung magiging balik nito? Di po ba galit, pamamahiya na din? Ano po yung kasunod nun? No? May hirapan na siyang magpatawad. Maraming sugat sa puso ng tao na hindi kayang pagalingin ng matitigas na salita. Kaya, let us imagine mga kapatid, yung atin pong mga binibitiwang salita, nakakapagbigay po kaya ito ng kaluguran sa Panginoon? Nakakapagpalakas kaya po ako ng damdamin ng aking kapwa? O baka sa simpleng pananalita, ay nagdaragdag tayo ng takot. Nagdaragdag tayo ng alalahanin sa puso ng ating mga kapatid. Ano po yung aral na dapat makita natin dito? Makikita po natin nung sinabi ni Jesus Christ na ang walang kasalanan ang siyang unang bumato. Ang sabi po sa Aklat ng Kawikaan 20, may bilang siyam, sabi po diyan, sino ang makapagsasabi na ang puso niya ay malinis at di namuhay sa kasamaan kahit isang saglit? No? Tayo po. Masasabi po ba natin na sa kalagitnaan ito at sa umagang ito, oy Ate Mirna, di ako nagkasala? Never. Hindi po. Dahil sa katotohanan po ng buhay, kahit yung simpleng pagtingin, yun na. Yung simpleng pagtingin lang natin sa kapwa, minsan napakadaming interpretasyon na po nun. Amen po ba? Yun nga lang magbabasa ka ng message. Sa messenger, sa text, hindi naman ganun yung kanyang pagkasabi. Pero ganun yung pananaw, ganun yung pagkabasa mo, nagiging iba rin. Tama po ba? Na hindi naman galit, pero dahil ikaw mismo, nung binabasa mo yun ay galit ka, nag-iba na yung interpretasyon sa pagbasa mo. Amen po? Kaya sabi nga po, pinag-aaralan po natin dito is gentleness. So, gentleness is a fruit of the Holy Spirit, a God-given identity that grows as we follow Christ. Being gentle does not mean being passive. It reflects strength under God's control. Gentleness shapes how we speak, how we lead, and how we serve, and how we care for others, especially those who need compassion. Sabi po sa Tagalog, grabe Ate Mirna, nagdumugo yung ilong ko doon. Ako din po, dumugo ilong ko nung binasa ko po yun. Sabi po, ang kahinahunan ay bunga ng pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya. Tayo pong lahat dito ay tinanggap na si Jesus Christ. Tama po ba? Kasi karamihan po dito na first timer dito, uma-attend po sila dito. Kung natatandaan niyo po, laging merong gawain dito ng every Thursday. Tama po ba, Ate Raquel? At praise God, salamat sa Panginoon at dinala na po sila ng Lord dito. Yung dating nasa labas, ipinasok ng Panginoon. Amen po ba? Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos? Kaya tunay na sila po ay talagang nakakakilala na sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Ang pagiging maamo ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng tunay na lakas na pinamamahalaan ng Diyos.
Kapag ang isang tao ay may kahinahunan, makikita ito sa kanyang pananalita, pakikitungo, pamumuno, paglilingkod at pagmamalasakit sa kapwa. Sa pamamagitan ng kahinahunan, nagiging daluyan tayo ng kagalingan, ng pag-asa at ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong sugatan at nangangailangan ng habag. Amen po ba? Kaya ano po ba yung dapat? At dapat na nakikita sa bawat lingkod ni Jesucristo. No? Hindi dapat tayo kinakain ng takot eh. Ninang, sorry po kasi kuminsan pag sinabi to, yung hiya. Kapag binilisan kasi, medyo nag-iiba yung, di ba ba? Hindi na daw tayo dapat nakakaramdam ng hiya. O, dahan-dahan na lang. Sabi nga po, dahan-dahan daw sa pagsasalita eh. Kaya kailangan po, dahil kung tayo po ay walang itinatago. Amen po ba? Wala tayong itinatago, wala tayong inililihim sa Diyos. At tunay na wala naman talaga tayong maitatago at maililihim sa Panginoon. Sa tao, maaari. Pero sa Diyos, wala po tayong maililihim sa Panginoon. Sapagkat ang buhay po natin ay hayag at lantad sa kanyang harapan. Sa tao, makakapagsinungaling tayo, even kahit sa ating mga sarili, makakapagsinungaling tayo. Or kung minsan sa ginagawa natin ganun, yung sarili natin, hindi na rin natin makikilala eh. Amen po? Pero ang Diyos, bilang niya ang buhok natin. Alam ng Lord yung bawat buntong hininga natin. Alam ng Panginoon yung bawat takot, bawat alalahanin na meron tayo. Kaya ano pa po yung dapat na tinataglay ng isang Kristiyano? Sabi po, number 1, gentleness begins with God's love in our heart. Hindi magiging tunay na mahinaw ng isang tao kung hindi niya nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Ang gentleness ay bunga ng pusong binago. No? Pusong binago at patuloy na binabago ng Diyos. Hindi naman natin kayang baguhin yung ating sarili. Amen po ba doon? Nung tayo po ay hindi pa nakakakilala sa Diyos, wala tayong taros ng pagsasalita ng hindi tama, paggawa ng hindi tama. Subalit nung nakakilala tayo sa Panginoon, unti-unti, wala namang ngayon tumanggap, bukas banal. Wala pong instant, meron po sa coffee, saka sa noodles. Pero hindi naman po tayo mga kape. Hindi rin naman tayo mga noodles. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, mukha pong mga noodles yan. Di po ba hindi? Baka amoy kape. Uy! No? Pero kung titignan po natin yung realidad ng buhay, habang lumalakad tayo patungo sa Panginoong Diyos, dito natin siya mas lalong nakikilala. At kapag nakikilala natin ang Diyos, tayo unti-unting binabago. At doon natin nakikita na, uy, hindi na pala ako nagmumura. Uy, hindi na pala ako sigaw. Dati, tawag sa akin ng kapitbahay namin si Mang. Tapos ngayon, ang tawag na lang niya sa akin, beautiful. Uy, di ba? Tingnan niyo nga po yung katabi niya, beautiful ba? Kilig na kilig si Ate Raquel Palibasa kasama si Kuya Pedro. No? Nung tayo'y nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, ibinihi sa atin yung 9 fruits of the Holy Spirit. Actually, kauna-unahan po ditong ibinihis yung pag-ibig. Amen po ba? Kaya gentleness begins with God's love. Yung pag-ibig ng Diyos ay patuloy nating nararanasan araw-araw. No? Ang bunga ng banal na Espiritu ay ini-equip at na-equip yan sa ating mga buhay sa bawat araw na kinikilala natin ng Diyos. Amen po mga kapatid. At isa po dito, kabisado niyo po ba yung 9 fruits of the Holy Spirit? Ang kauna-unahan po doon ay pag-ibig,
kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, at yung pinag-aaralan natin, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. No? Sabi nga, ang kahinahunan ay isa sa bunga ng banal na Espiritu. Every day, nararanasan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Tama po ba? At sa tuwing ilalagay po natin yung ating mga kamay dito sa ating dibdib at mararamdaman po natin na pumipintig pa ang ating mga puso. Ako po, ilang weeks na, dahil nung nakarang week po pupunta kami ng ospital, sabi medyo bumagal. Bumabagal yung pintig ng puso ko. Kasi meron po akong bara sa puso. Kaya hindi pa po ako maoperahan. Alam niyo po, nung everyday, kinakapa ko. Uy, buhay ako. No? At iyon yung pinakamalaking biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. At iyon yung dapat na araw-araw ipinagpapasalamat natin sa Panginoon, na Panginoon, buhay ako at pumipintig pa ang aking puso. Amen po ba? Yung buhay na kaloob ng Diyos, dapat po araw-araw ipinapakita po natin yung kanyang pag-ibig. Hindi na tayo dapat mga magagalitin. Hindi na raw po tayo dapat na may initin ng mga ulo. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy nating nararanasan araw-araw sa ating mga buhay. Sabi nga, ang kahinahunan ay nagmumula sa pag-ibig ng Diyos at marapat na ito'y nakikita at makita sa ating mga buhay. Huwag masayang, no? Huwag masayang yung bunga na ipinagkaloob sa atin. Yung bunga ng kahinahunan. Actually, hindi naman po ito na talagang masasabi na kapag tayo punong-puno na ng galit. Pwede ba yung, minsan kasi sinasagad yung ating pasensya. Pwede ba nating sabihin na, Lord, isasabit ko lang po muna yung kahinahunan ko. Isa lang sagad na ako sa taong to. Pwede po ba yun? Hindi. Amen po. Dahil iyon po ay full package na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? At yung pag-ibig na yun yung kauna-unahan at lahat ng 8 ay nakapaloob dun sa pag-ibig na yun. At kung ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na maghahari at mananahan sa ating mga buhay, maaasahan niyo po, kaakibat ng 8 ay lalabas at lalabas yan sa ating pamumuhay. Amen po ba? Pangalawa po, ang bilis ko ba? Hindi po. Pangalawa, gentleness is not weakness. It is strength under control. Ang kahinahunan ay hindi kahinaan. Ito ay lakas dahil meron kang pagpipigil sa sarili. No? Ito yung isang napakahirap na na kontrolin sa isang tao, yung pagpipigil sa sarili. Maraming tao ang nag-aakala ng kahinahunan ay kahinaan, no? Na masasabi yung gentleness daw ay isang tanda ng kahinaan. Ngunit sa Biblia, ang kaamuan ay hindi kawalan ng lakas, kundi ang kakayahang kontrolin ang lakas at emosyon at kapangyarihan sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Sabi ko nga po, ang taong magagalitin ay maaaring makasakit agad ng damdamin. Bakit? Kung tayo po ay kakainin ng galit, ano yung magiging pagtugon natin sa ating kapwa? Wala namang taong galit na galit tapos mahinahon magsalita. Amen po ba? Wala ring taong galit na galit pagkatapos ay, I love you, love you. Meron po bang ganon? Na nagagalit tapos magsasabi ng, I love you. Wala. No? Dapat po sa buhay natin, ito yung dapat na laging ine-exercise. Yung pagpipigil sa sarili. Sabi ko nga po lagi, kapag tayo po nagagalit, ano po ang dapat natin gawin? Tumingin sa salamin. No?
Kaya po ako, may malaking salamin sa baba, may malaking salamin sa taas ng bahay. Bakit po sa salamin titingin? Sigurado po ako, tested ko po yan. Kapag galit na galit ka, huwag kang humarap dun sa taong kinaiinisan mo, galit na galit ka, humarap ka sa salamin. Sino po ang makikita nyo? Sarili mo. At kapag nakita mo yung sarili mo sa harapan ng salamin, gusto nyo ba na makita yung sarili nyo na pangit? Di po ba hindi? Kasi ang gusto nating makita yung glory ng Lord sa ating buhay. Amen po. Meron bang nagsalamin dito na sinabi na, ba yan, pangit mo yung araw na to? Wala naman pong ganon, di po ba? Kasi kailangan purihin natin yung sarili natin. Pag umarap tayo sa salamin, napakaganda mo. Ang ganda-ganda mo talaga. No? Sabihin ng mga lalaking, kwapo ko ngayon. At kapag nandoon na po tayo sa harap ng salamin, sa time na tayo galit na galit, di po ba napapawi yung galit natin? Bakit? Kasi ayaw natin pumangit eh. Amen po. Kaya ano po ang dapat gawin kapag galit na galit? Humarap sa salamin. Yun po yung pipigil sa inyo para magalit. Amen po. Because gentleness breaks, no? Yung binibreak nito, yung lahat ng galit. Sapagkat tandaan po natin mga kapatid, gentleness breaks the cycle of pain. Ano pong sabi sa Roma 12:21? Huwag kang padadaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ano man yung ginagawa sa atin ng kapwa, hindi man ito nakakaganda, hindi ito nakalulugod sa ating sarili. Subalit sa atin po bilang Kristiyano, kahit ano ang maranasan, ang isusukli dapat ay laging pagmamahal. Amen po ba? Maraming sugat po kasi na paulit-ulit dahil ipinapasa na lang. Yung mga nanay kung bakit ganon yung pagtrato sa kanilang mga anak, ito'y dahil ganon din sila pinalaki. Tama po ba? Yung mga tatay na ganon na lang mamalo, dahil ganon na lang din sila pinalaki. Subalit sa panahon po ngayon, mga kapatid, no, napanood nyo na po ba? Yung school na dapat safe zone, hindi na siya nagiging safe zone. Nagiging ano na po siya, lugar na ng karahasan. Tayo po, ilan po dito yung nanay, ilan po dito yung tatay. Bilang mga magulang, mga kapatid, kailangan po yung mga anak natin, palakihin natin ng disiplina na nagmumula sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Aklat ng Kawikaan, ituro sa bata ang daan na dapat niyang tahakin at sa kanyang paglaki, hindi niya po ito malilimutan. Ano yung daan na dapat itinuturo natin sa ating mga anak? Yung takot sa Diyos. Hindi takot sa kung anong bagay. Karamihan po kasi ngayon kung bakit nagiging ganon yung resulta ng mga kabataan, para hindi maistorbo ang mga magulang sa kanilang mga ayan, manood ka muna nito. Dali, dito ka lang, doon ka lang sa tabi. No? Siyempre, bata, mabilis sa mapukaw ng batang gadget. O kahit tayo po na may edad na eh. Di po ba? Ilang oras ba tayo nag-scroll? Imbis na nagbubukas ng bawat pages sa Bible. Ate Mirna, wala kasi kaming Bible eh. Ano yung tatanungin ko po kayo, pinakamahal na bagay na meron ka? Cellphone? Damit? Sapatos? Alam niyo po ba na mas masarap mag-invest na bumili nito? Ako nga po, sinasabi ko sa mga anak ko, hindi na kailangan pag-ipunan eh. Sabi ko, yung sweldo, sabi ko, eto, yung bibilin mo, Biblia,
Then ito po ang sagot sa lahat para ituwid at turuan natin ang ating mga anak. Even kahit tayo po mga kapatid, sa pagbabasa at pagbubulay ng salita ng Diyos, dito mas natin lalong nakikilala ang Panginoon. Amen po ba? Kaya't mga kapatid, wag na nating ipasa yung sakit na dulot ng kahapon. Nasaktan tayo, oo. Pero yung tinanggap natin ng Panginoong Hesukristo, lahat yun pinagaling ng Diyos. At papaano tayo makakapagpagaling? Tungkol din sa aral na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Maraming sugat yung paulit-ulit dahil pinapasa lamang natin ito. Nasaktan, kaya nanakit. No? Nung tinanong yung dalawang namarel, kasi binuli daw sila. Yung nanaksak, kasi binubuli din daw sila. No? Hindi yun ang sagot eh. Tayo po bilang mga magulang, iginag-guide natin ang ating mga anak patungo sa harapan ng ating Panginoon. Amen po. Kaya ako po, sayang-saya ang puso ko kapag nakikita ko na may mga magulang na dinadala ang kanilang mga anak sa bahay panalanginan. Huwag niyo pong isipin na, kasi ang kulit ng anak ko eh. Alam niyo po ba na kada dinideclare mo yan sa anak mo, ganyan siya lalabas. Kaya yung salita, makapangyarihan po ito eh. Kaya po, ang una dapat na magpigil sa sarili ay tayo. Yung lumalabas sa ating bibig. Kapag sasabihin natin sa ating mga anak, ito makulit talaga to eh, kaya ayoko itong isama eh. Pero sinasama sa SM. No? Sinasama sa birthday party. Pagdating sa loob ng simbahan, diyan ka na lang. Huwag kang sumama, magulo ka kasi. Hindi ko naiintindihan. No? Yung alam niyo po ba na ako po yung may 5 anak? Nung maliliit pa po yan, sabi ng asawa ko sa akin, kasi nag-abroad yung asawa ko eh. Sabi niya, pag aalis ka, lahat ng anak mo isama mo. Sa isip-isip ko lang, natural, wala namang mag-aalaga sa kanila. Ako lang din naman. No? Nag-church ako. Kasama ko pong lahat yan. Sunod-sunod, alam niyo po yung parang, ano ba kanta yun? May 3 bibe. Na lahat sila nakabuntot, akahawak dito, nakaganyan. Kaya doon po, hindi ako makapag-dress. Kasi lahat yan, nakahawak sa katawan ko. Hanggang sa nagkakandahulog sa kanal. Maisama ko lang po sila sa simbahan. May pagkakataon pa sa Bible study, pasan mo na, pero pagod pa rin siya. Siya na yung pasan ha, siya pa rin yung pagod. May nagsabi po sa akin, huwag mo nang isama yung mga anak mo, hayaan mo na lang manood ng TV yan sa inyo. Alam niyo, tingin ko talaga sa kanya, ganun talaga yung tingin ko. Pero alam niyo po, ang isipan ko kasi, sa mga batang yan, akala niyo lang hindi sila nakikinig. Akala niyo lang ikot sila ng ikot dyan. Kasi midtime, tested ko po yun eh, kahit dun sa anak ko. May nagsasalita po sa harapan. Tapos bigla siyang sumagot, Amen! Ang lakas. Sabi ko, nakikinig pala siya. No? Yung ganon na, tapos sa apo ko pa, sabi ko, Lucas, ilang beses ka nagpe-pray? Kailan ka huling nag-pray? Kain ako kanina. So, ibig sabihin, sa ting dedede siya, niisip ko, ilang beses kaya siya dumedede? Shelly, ilang beses dumedede si Lucas? 6 na beses yata yan dumedede. Ibig sabihin, ganun siya kadaming beses nagpe-pray. Kasi tinuturo sa kanya, bago kumain ay mananalangin. Tayo po, kailan po ba tayo huling nanalangin? Hindi ko na matandaan, Ate Mirna. Wala pong ganon sa Kristiyano. Amen po ba? Dahil ang pananalangin ay buhay natin. Ang pananalangin ay lifestyle natin. Dito po tayo kumukuha ng kalakasan. Sa pananalangin, dahil ito'y pakikipag-usap natin sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba mga kapatid? Tandaan po natin, no? Ang tunay na lakas ay hindi kung malakas kang sumigaw.
Boses lang ni Ate Mirna, hindi po ako sumisigaw. Malakas lang po talaga yung boses ko. Kundi ang taong marunong magpigil ng kanyang sariling galit. Yun po yung tunay na lakas. Ang taong kontrolado ng kanyang emosyon ay nakasasakit, subalit ang taong kontrolado ng banal na espiritu ay nakakapagpagaling. Amen po ba? Bago tumugon, ang unang dapat gawin, manalangin. No? Kung tayo humarap na sa salamin at nagagalit ka pa rin, hindi mo makontrol, manalangin tayo. Manalangin ka. Panginoon, tulungan mo po ako na makontrol ang aking sarili. Sapagkat kung sa ating lakas po talaga, ay hindi naman po talaga natin ito makakaya. Lalo't yung emosyon, kapag napakataas, wala nang maiisip na maganda. Hindi na po yan makakapag-isip ng tama. Bakit? Yung emosyon mo at yung galit mo nandito na. Wala ka nang makikita. Amen po? Kundi puro galit. Kaya't wag po nating hayaan na ang emosyon ang magdikta ng iyong mga salita. Dapat po, ang buhay na nagpapasakop sa banal na espiritu at laging kontrol ng ating Panginoon, ito yung buhay na lumalakad sa kanyang kalooban. Amen po ba? Kaya't sa bawat kilos at salita, tanungin natin yung ating mga sarili. Nag-glorify ko ba ang Diyos sa aking buhay? O baka nag-glorify ko lang, Lord, ang Panginoon sa salita ko. Mga kapatid, hindi maaaring check tayo pagdating dito. Pagdating sa labas, ekis na. Pagdating sa loob ng bahay, mas lalong double ekis na. Ano po yung ibig kong sabihin? Hindi pwedeng dito lang tayo matuwid. Hindi maaaring sa loob lang ng simbahan kasi nandyan si pastor. Kailangan huwag akong magkamali. Hindi po. Ang tunay na CCTV ay naroon po na nakakita ng lahat ng ating ginagawa. Hindi maaaring dito ang bait-bait natin. Pagkatapos sa loob ng bahay, Ma, anong ulam? Gutom ka na naman. Sabigaw na agad. No? Pag tinanong, Ma, galit na agad tayo. Ma, penging pera. Naku, mas lalong nakakagalit yun. Pero anong dapat na mangyari? Mga kapatid, bilang Kristiyano, tatanungin natin yung sarili natin. Nag-glorify ko ba ang Diyos sa lahat ng aking mga ginagawa? No? Sapagkat ang lahat ng ating ginagawa, nagre-represent kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Pwede po ba nating palakpakan ang ating dakilang Diyos? Amen. Praise the Lord. At sa panghuli po, sabi po, gentleness is the evidence of the spiritual maturity. No? Ang pagiging mature ay hindi nasusukat sa tagal ng pagiging Kristiyano, kundi sa paraan ng pagtugon natin sa bawat pagsubok na ating nararanasan. Madaling maging mabait. Tama po ba? Kung mabait din ang kaharap mo. Sabi nga dun sa kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. Narinig niyo na po yung kanta na yon. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Bakit? Kasi sinasagad ka nung nasa paligid mo? Di po. Sabi nga kung nasaktan ka at nananatili kang mahinahon, doon nakikita ang tunay na paglago. Ang tunay na sukatan ng paglago ay hindi kung gaano karami ang alam natin sa Bible. Uy, Ate Mirna, nabasa ko na po mula Genesis to Revelation. Ang tanong, inangkat ba yan ang puso mo? Naitanim ba ng mainam o nabasa lang ng mata ko? No? Mga kapatid, meron po akong sa inyo na.
kung tayo po ay nagbabasa ng Bible, wag po mata yung gamitin natin. Although na kailangan natin si mata, pero mas kailangan po natin si bibig sa pagbabasa ng ating mga Biblia. Bakit po? Dahil ang bibig po ng spiritual natin ay si tenga. Kailangan kung tayo nagbabasa ng Word of God, ganito kalakas ang boses mo. Minsan nga po nasabihan ako ang lakas naman ng boses mo, Ate Mirna. Bible lang yung binabasa mo. Sabi ko, nadinig mo ba? Kasi kaya malakas pinadidinig ko talaga. No? May kapitbahay ako, sabi niya, Mirna, di ka ba magbabasa? Di ka makakanta? Kasi ting umaga, ang unang sumasabay sa akin sa pagkanta, yung mga ibon nung marami pa akong mga halaman doon. Yung mga ibon doon, sumasabay sa akin sa pagkanta. Ganun po kaganda yung boses ko. Hindi niya nagtatanong. Ang tunay, sabi nga sa buhay po natin, bakit natin kailangan laging idinideklara yung salita ng Diyos? Sapagkat ito yung nagbibigay sa atin ng tunay na lakas, ng tunay na buhay bilang Kristiyano. Amen po ba? Sabi nga, kapag wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Amen po? Amen lang, walang palakpak. Praise the Lord! Tunay na kapag wala ang Diyos sa ating buhay, walang halaga ang buhay na meron tayo. Madaling maging Kristiyano, subalit mahirap magpaka-Kristiyano. Kapag lumalago tayo kay Kristo, mas mababawasan ang pagiging mapagmataas. Nababawasan ang pagiging mainitin ng ulo. Nababawasan ang pagkakaroon ng wrinkles. Ay, bakit wrinkles, Ate Mirna? Kasi kapag mas malapit ka na sa Panginoon, hindi ka na magagalitin. Hindi ka na simangot. Ikaw ay lagi nang nakasmile. Amen po ba? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung nakasmile yan. Mas nakikita yung character ni Jesus Christ sa atin. Amen po? Kaya minsan yung asawa ko, pagka po yan, tinatawagan ko. Tingnan mo nga yung mukha mo. So niya, ganda? Hindi. Yung smile na totoo. Amen po? Kasi yung smile na totoo, makikita yan sa mata Tingnan niyo si Ma'am Baby. Wow. Diba? Gandang-ganda po ako sa mata niya. Nakikita mo yung ningning ng taong napakalapit sa Diyos. At yun po yung isa na magsisignify sa atin na, alam mo, kahit nakakaranas ka ng hirap at sakit, hindi halata. Halata ba sa sarili ko ako'y may sakit? Hindi po. Lalo po nung panahon na nagkikimo ako, hindi halata na nagkikimo ako nun Yung buhok ko nakatumpok na lang dito, pero sabi nga ng doktor, mas masaya ka pa nga sa amin No? Kapag tayo po ang buhay natin ay laging nakasandig sa ating Panginoon, maasahan po natin na ang lahat ng bagay ay dumadaloy ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga po sa aklat ng Santiago 3:13, sino sa inyong marunong at may pangunawa, patunayan niya ito sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay at ang mga gawaing ginagawa ng may kaamuan na bunga ng karunungan. Bigla ko pong naalala yung kapitbahay namin. Dito po ako magtatapos. Isang beses po na umuwi ako, nag-undertime ako galing sa trabaho. Kasi po sobrang sakit ng ulo ko. Alam niyo po yung kapag, sino po dito yung may nagkaroon ng vertigo? Di ba pag may vertigo ka, yung para kang wala, grabe, tapos may nadidinig kang parang ugong sa tenga mo. Umuwi po ako nun kasi sobrang ang sakit ng ulo ko. Nung time na yon, yung kapitbahay po namin, kasi may paupahan po sa harapan namin Nagbibidyoke.
Sabi ko, umuwi ako para makapagpahinga kasi hilong-hilo ko. Lumapit ako para makatulog kahit saglit. Sabi ko, Nay, pwede po, kasi yung alam niyo po yung tunog ng microphone, kapag po ito may grounded, may ugong, di po ba? May tunog siyang sound na masakit sa tenga. Lumapit po ako sa bintana, may sila doon, jealousy. Nay, sabi ko pang ganyan, no? Nay, pwede po ba pahinaan lang po yung microphone, yung sound po? Kasi ang sakit po ng ulo ko eh. Tumango naman siya habang kumakanta. Tapos maya-maya po, papasok na ako ng pintuan namin. Bigla siyang sumigaw. Alam niyo po, ako yung parang, hindi ko alam kung saan ko dadamputin yung ko dahil sa hilo ko eh. Ang arte niyo, ganyan. Sabi ko ako, nakakahati yung pagmumura. Nahati na ako ng 48. Grabe yung naranasan ko. Sigaw, pagmumura. Tapos, sabi ko, gusto ko lang naman pahinaan eh. Tinatawag mo ba akong nanay? Ganyan. Naku, sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Pigilan mo po yung sarili ko na huwag lumabas ng bahay. Alam niyo po, hanggat mura siya ng mura sa microphone. Sabi nung anak ko, Maano, lapitan mo. Di ba Kristiyano yan? Umaatin yan sa church eh. Sabi niya ganon. Nana, iyaan mo na. Sabi niya, paano ka magpapahinga? Iyaan mo na. Ma-adapt ko rin yun. Hindi ang sakit sa ulo. Alam niyo po, ang ginawa ko, nag-undertime. Hindi na ako pwedeng bumalik sa trabaho eh. Lumabas na lang ako. Kahit para akong lasing dahil ang vertigo, bigla ka na lang pong magkukolaps yan eh. Alam po yung gusto kong ipahiwatig dito mga kapatid. No? Nung time na yan, ayoko po talaga siyang patulan. Una, matanda na siya. Pangalawa, kahit hindi niya i-claim, kapatid ko siya sa Panginoon. At sumunod, hindi ko iniisip kung ano sasabihin sa akin ng ibang tao na, bakit hindi mo pinatulan? Kasi dapat tama ka naman, patulan mo. Para nakiusap ka naman, binura ka. Alam niyo po, ang iniisip ko na lang nung time na yon, ano sasabihin sa akin ng Diyos? Kung kasi iniisip ko, kung papatulan ko siya, baka dahil sa akin, ma-high blood siya, tumaas ang BP niya, di ako yung naging dahilan, bakit siya namatay? Di ganun. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo po ako, napigilan yung aking sarili. Tayo po mga kapatid, bilang mga Kristiyano, wag na wag mawawala sa atin yung pagpipigil sa sarili. Tayo po tayong lahat. Healing begins when we surrender our fears to God. Ang ugat ng maraming sugat sa puso ay yung takot na mapahiya, takot na mabigo, takot na masaktang muli. Kapag dumarating yung takot, mga kapatid, huwag nating tignan ang ating kahinaan. Tingnan natin ang Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kapag ang puso ay puno ng takot, madali itong magiging defensive. Madali itong magagalit. Ngunit sinabi ni Pablo na hindi espiritu ng takot ang ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi tayo gagaling hanggat kumakapit tayo sa mga takot kaysa sa mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Kaya't ibigay sa Diyos ang iyong pinakamalalim na pangamba at hayaang palitan ito ng kanyang kapayapaan. Dahil ang tunay na breakthrough, mga kapatid, ay kapag binago ng Diyos ang ating mga puso. Kapag ang takot ay napalitan na ng pananampalataya, kapag ang galit ay napalitan na ng pag-ibig, kapag ang paghihiganti ay napalitan na ng pagpapatawad, doon nagsisimula ang breakthrough gentleness that heals. Tandaan po natin ito mga kapatid, ang kahinahunan ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay ebidensya ng isang buhay na binabago at pinaghaharian ng banal na espiritu. Amen po ba? Atin pong itaas sa Lord ang ating mga kamay. Hallelujah, Jesus. Lord, ano man ang aming maranasan, Panginoon, patuloy ng pag-ibig mo, O Diyos, at siya patuloy na kikilos sa aming mga buhay. Hallelujah.
sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Di man sapat maging ang salita, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo. Maglilingkod sa iyo nang may kagalakan. Panata ko ngayon at kailanman. Di man sapat aking mga gawa, sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Di man sapat maging ang salita, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo. Maglilingkod sa iyo nang may kagalakan. Panata ko ngayon at kailanman. Panginoon, ako sa'yo'y magtatapat, ibibigay lahat-lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo, Panginoon. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo para lamang sa kaluwalhatian mo. Panginoon, ako sa'yo'y magtatapat, ibibigay lahat-lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo, Panginoon. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo para lamang sa kaluwalhatian mo. At pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo. Maglilingkod sa iyo nang may kagalakan. Panata ko Minsan pa nating ulitin, anumang sitwasyon, anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo. Maglilingkod sa iyo nang may kagalakan. Panata ko ngayon at kailanman. Panginoon, ako sa'yo'y magtatapat, ibibigay lahat-lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo, Panginoon.
sa'yo'y magtatapat, ibibigay lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo, Panginoon. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo para lamang sa kaluwalhatian mo. Ang panatak sa kaluwalhatian mo, para lamang sa kaluwalhatian mo. Yes, Jesus. Ang panatak ko'y maglilingkod sa'yo. Lord, hallelujah, Jesus. Tunay, Panginoon, na anumang sitwasyon sa aming buhay, Panginoon, Lord, hindi ito yung magiging magkakaroon ng takot sa aming mga buhay. Bagkus, Lord God, pagharian mo ang aming mga buhay, ang aming mga puso, O Diyos. Lord, sa tuwing kami makakaramdam ng takot, Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming lakas, O Diyos. At Ikaw ang magbibigay sa amin ng tunay na kapayapaan. Salamat po, dakilang Diyos, sa umagang ito. Patuloy, Panginoon. Lord, sa umaga, na patuloy, God, na kung merong mga anak mo, O Diyos, na nakakaranas ng kabigatan, ng takot, ng kasakitan, Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, akin po silang itinataas sa iyo. Ikaw po, O Diyos, ang mas nakababatid na nakakakilala sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Batid mo, O Diyos, ang lahat ng aming mga nararanasan. At kahit ano, Panginoon, yung aming maranasan, hindi kami matitinag, O Diyos, dahil Ikaw ang aming kasama. Ikaw ang aming sandigan, Ikaw ang aming lakas, Panginoon. Tulungan mo kami at laging turuan. Ang pagkabay ng iyong banal na Espiritu ang lagi naming inaasahan, Panginoon. Lord, wala po kaming magagawa kapag kami hiwalay sa iyo. Kaya't Lord, sa bawat oras ng aming buhay, lagi mo pong iparanas ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Lord, sa umagang ito, Panginoon, akin pong idinideklara that Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over our family. At patuloy, O Diyos, na walang ibang mag-aari, magtatagumpay at mananahan sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, kundi kayo lamang po, Panginoong Hesus. Salamat, salamat po, dakilang Diyos. Alam po namin, Panginoon, ng bawat aming panalangin, Lord, ito yung tutugunin, sapagkat Ikaw ang may sabi, Panginoon, na ano man ang hilingin namin sa Ama sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito yung iyong ipagkakaloob. At sa oras na ito, Lord, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat nananampalataya po kami na tinugon niyo na po, O Diyos, ang bawat panalangin ng aming mga puso. We entrust to you everything, Father God, at patuloy, O Diyos, na ang bawat salita mo na aming napakinggan ay pumasok ng mainam sa aming mga puso upang hindi kami magkasala laban sa iyo kailanman. Salamat, salamat po, dakilang Diyos, at patuloy na sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Patuloy po natin itaas ang ating mga kamay habang inaawit po natin ang pangako sa Panginoon. Magmamahal sa iyo ng tunay, maglilingkod ng habang buhay, sa tanging haring may hari ng puso ko. Magbibigay karangalan, magbibigay ng karangalan, sa tuwin ay papupulihan ka. Minsan pa po, oh Diyos, minsan po, magmamahal sa iyo ng tunay, magmamahal sa iyo ng tunay, maglilingkod ng habang
ba natin itaas ang ating mga kamay? Sa'yo Kaya rin po tayo sumayaw sa ating Panginoon. Handog pasasalamat ko'y alay, pati ang buhay ko sa'yo. Iyan ang pangako ko. Minsan pa po, di ko lilimutin. Di ko lilimutin na lagi alalahanin pag-asa at kaligtasan. Pwede po nating ipalako ang ating mga tabo. Handog pasasalamat ko'y alay, pati ang buhay ko sa'yo. Iyan ang pangako. Minsan pa po. Di ko lilimutin. Pwede po ba natin mga kamay sa alalahaning pag-asa at kaligtasan sa'yo ay natamo. Ang handog pasasalamat ko'y alay, pati ang buhay ko sa'yo. Iyan ang pangako. minsan pa po, di ko lilimutin. Di ko lilimutin na lagi alalahanin pag-asa at kaligtasan sa'yo ay natamo. Handog pasasalamat. Pasasalamat ko'y alay, pati ang buhay ko sa'yo. Kamay ng mga Yan ang Mari po ba pangako natin ko. iwan-iwan? Di ko lilimutin na lagi alalahanin. Mari po ba marinig ang bawat isa? Ngayon ay na. Ayan po ang ating pangako sa Panginoon. Maaari po ba marinig ang bawat isa? Di ko lilimutin. Di ko lilimutin na laging alalahanin pag-asa at kaligtasan sa'yo ay natamo. Handog at pasasalamat. Handog, pasasalamat ko'y alay, pati ang buhay ko sa'yo. Maaari ko po bang marinig ang nasa side na ito? Di ko lilimutin. Lilimutin na laging alalahanin pag-asa at kaligtasan sa'yo ay natamo. Handog, pasasalamat ko'y alay, pati ang buhay ko sa'yo. Yan ang pangako ko. Yan ang pangako ko. Yan ang pangako ko. Palakpak po natin ang 10 segundo. Palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sa iyo po ang papuri pagsamba, Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Isang malakas na palakpak po sa Panginoon. Woohoo! Praise the Lord. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. God is good. And all the time. Amen. Talagang napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay sapagkat minsan pa ipinaranas po ng Diyos yung kanyang kabutihan sa umagang ito sa pamamagitan po ng kanyang salita. Amen po. Kung meron po tayo mga Bible, buksan po natin ang ating mga Bible sa Kawikian 3:9 hanggang 10 po. Kawikian 3:9 hanggang 10. Sabi po dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng inyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, sa iyong handugan. Sa gayon, aapaw ang kamalig mo, hindi mauubusan. Sisidla ng inumin ay hindi matutuyuan. Amen. Napakaganda po. Pwede po bang pakibasa po natin? Simula po sa 9. Amen. Sabi po dyan. Sabi 1, 2, 3. Pakibasa nga po. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga
kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Amen. Parangalan daw po natin ang ating Panginoon Diyos. Paano po ba natin pararangalan ng ating Panginoon? Sabi po diyan, sa pamamagitan po ng ating mga pagbibigay. Ang ganda po ng ating inawit kanina, hindi po ba? Handog, pasasalamat. Ano po yung mga handog nating pasasalamat? Sabi po kanina, yung una po, maging yung ating buhay. Alam niyo po, yung pagpunta po natin dito, sa umagang ito, iyan na po ay nagpapakita ng ating buhay ay inihahandog po natin sa Panginoon. Amen? Sige nga po, palakpakan po natin ating mga sarili. Woohoo! Praise God! At tunay nga po, sabi po dyan, kapag hinandugan natin si Yahweh, ano po ang ating ihandog? Hindi naman po sinabi diyang maliit, hindi sinabi yung malaki. Ang sabi diyan, kung ano yung pinakamainam. Sa tingin po natin, yung ano yung pinakamainam na nanggagaling sa ating puso, yun po yung ating ibinigay. Wala pong sinabing maliit, malaki, kundi yung pinakamainam. Amen po, lahat po ng ibibigay natin sa Panginoon, iyan po ay kanyang tatanggapin. Napakabuti po ng Diyos, mahal na mahal niya tayo. Kaya ang kanyang pangako, sabi po ng verse 10, sabi doon, kamalik mo ay lagi ng aapaw. Ano po ba yung mga kamalik natin sa bahay? Yung ating pong mga palabigasan. Amen po. Sabi diyan, kapag hinandugan natin si Yahweh, yung mga kamalik natin ay hindi na, sabi niyan, hindi matutuyuan yung palabigasan natin. Hindi natutunog yan yung ating pangapantakal. Malapit nang maubos, magpuprovide po si Yahweh. Pupuluin po, magpapadala po si Yahweh ng kabang-kabang bigas. Amen po. Sabi doon, yung ating mga lagayan ng tubig ay hindi na matutuyuan. Ano po yun? Yung ating mga trabaho, i-bless po ng Panginoon yan. Maging yung ating kalusugan, iingatan po tayo ng Panginoon. Ilalayo po tayo sa lahat ng uri, sakit, karamdaman. Kapag nakita po ng Diyos yung ating buong pusong pagbibigay sa Panginoon. Amen po. Nakahanda na po ba lahat sa ating pong pagbibigay sa ating Panginoon? Pakitaas nga po yung ating mga offering. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin, ipanalangin po natin yung ating pong mga kaloob sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka po aming Ama. Purihin ka po, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat, minsan pa, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa aming mga buhay. Salamat po sa lakas, sa buhay na ito, Lord God, na ipinagkaloob mo sa amin. Kung kaya't kami nakakapagtrabaho, nakakapaghanap buhay. Kaya naman aming Ama, sa pamamagitan ng aming pag-ibig, sa pamamagitan ng aming pagmamahal sa iyo, Lord God, narito po kami, magbibigay po kami, magkakaloob po kami para po sa iyong gawain. Ang dalangin ko po aming Ama, kung gaano, Lord God, ang laman ng puso ng iyong mga anak. Lord, ganun din po sila pagpalain, Lord God. Ibuhos mo ang iyong mayamang pagpapala na nagbubot sa langit sa bawat isa, Panginoon, ayon sa iyong pangako sa iyong mga anak. Salamat po ng marami. Pagpalain mo po, Lord God, anuman ang pinagkukunan, Lord God, kabuhayan, Lord God, ng iyong mga anak, i-bless mo po ito, Panginoon. Maging ang kanilang mga buhay, ilayo mo po sila sa lahat ng urit, sakit, karamdaman, bigyan ng magandang kalusugan, maging ang kanilang pamilya. Hallelujah. Maraming po salamat ang mga kaloob na ito. Lord, ingatan mo po ito, magamit lamang po, Panginoon, para po sa iyong kapurihan, kaluwalhatian, at pagpapalawig na yung salita dito po sa lupa. Salamat po aming Ama, kainin po yung mga anak na kung saan ang aming mga usher at Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay nalalakad upang bigay, Panginoon, namin sa kanila, Panginoon, sa supot na ito, Lord God, ang aming mga kaloob. I-bless mo po yung kanilang mga buhay. Salamat po aming Ama, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen and amen. Napupuno po ng ating excitement ang ating pong mga puso sa nalalapit po nating 48th anniversary. Malakas pong palakpak sa ating pong Diyos na buhay. Praise the Lord, praise the Lord. Ngayon pa lamang yung October 10, pakitantusan na po
sa inyo pong mga kalendaryo dahil tayo po sama-samang magpupuri as a nation, as a whole church. JIL, solid tayo. Pakisabi nga sa katabi, JIL, solid tayo. Oh, ayun. October 10 po, pakitantusan na sa mga kalendaryo. Huwag kakalimutan. And ngayon po, minsan pa i-welcome natin yung ating po mga kapatid na first timer ngayong umaga. Praise the Lord, si Brother Kenneth, si Brother Pedro, si Brother Eduardo, and si Brother Mau. Tulad po ng pag-welcome namin kanina po sa inyo, sana po na-enjoy nyo po yung presensya po ng Panginoon. Makasama po namin kayong muli sa susunod na mga linggo. Amen po. Welcome po kayo dito. And praise the Lord, ngayon pong umaga pong ito, before po tayo mag-uwian, magsasama-sama po tayo sa ating pong mga network groups. Sa mga kabataan po, susunod po tayo kay Sister Miriam. Pakitaas po yung kamay. Sister Miriam, ayun po sa mga kabataan. Sa mga kalalakihan po, kay Brother Misael Edpao. And sa mga kababaihan po, kay Sister Mirna. Ayun po, dun po tayo mag-closing in prayer. To God be the glory. Pwede na po tayo mag-group.